yung pagsampa ng entablado, yung pagbuo nila ng April Boys, yung pag-iwalay nila, yung spark ng idea, ng kung ano yung ang gandang ikwento ng buhay mo para malaman ng tao kung anong pinagdaanan mo. Tapos kahit bulag na, ang galing pa rin. Tapos nagkuntuhan kami doon sa hotel after ng show. Nandun kami, umiinom siya. Direct dito po sa film na biopic, it's a biopic film of the late April Boy Regino. Tell something about it. Paano po, yung kinukonsepto po yung project, paano po nyo, kumbaga, natanggap itong proyekto na ito? Nagkasama kasi kami through a friend na nag-imbita sa amin sa Cagayan. Cagayan ba de Oro. So, actually, hindi kami nagkasama ni April Boy kahit noon. Literally, hindi kami, we don't know each other. Nung nagkataon na naimbitahan ako doon sa Cagayan at yung nag-imbita sa kanya, yun din ang nag-imbita sa akin. So nagkasabay kami sa aeroplano, sa airport, doon pa lang kami nagkakilala sa airport. Tapos nag-show nga doon sa sa Cagayan, sa maliit na area ng gymnasium. Tapos no-observahan ko, wala ito sa April Boy. Tapos kahit bulag na, ang galing pa rin. Tapos nagkuntuhan kami doon sa hotel after ng show. Nandun kami, umiinom siya, tapos nandun kami, walang ginagawa, kwentuhan. Naikwento niya yung buhay niya ngayon, yung pakapyaw. Ang reaksyon ko lang, ang gandang gawing pelikula ng buhay mo. Doon po nagsimula na? Doon nagsimula yung spark ng idea, ng kung ano yung ang gandang ikwento ng buhay mo para malaman ng tao kung anong pinagdaanan mo. The movie now is not centered on April Boy, the entertainer, not the April Boy, the singer. It's April Boy behind the stage. Kumbaga na part lang yung pagiging performer niya, yung pagsampa ng entablado, yung pagbuo nila ng April Boys, yung pag-iwalay nila, yung passing lang lahat yun. So ang istorya nito is kung paano siya nagsimula ng pagkabata niya, kung ano nag-spark sa kanya na mag-pursue ng singing, na naging daan ng pag-asenso sa buhay, yung pag-awit. He was singing his whole life. Yun ang buhay niya. Wala siyang alam na ibang trabaho kundi ang umawit at magbigay saya. Pati po yung pagiging family man niya. Pagiging family man mo nandun mula nung makilala niya ang asawa niya, nag-iisang babae sa mundo niya hanggang sa kamatayan niya. Yung mga bihira makakita ng ganun. Di ba? Ilan ang taong nakita nyo na unang babaeng makita, yun ang minahal at hanggang sa mamatay siya, yun lang ang mahal niya. Okay. Sayang nga lang po nung nawala na siya. Kung baga binubuo niya nandito siya. Because of the pandemic lang. Nag-i-interview na ako sa bahay niya. Pumunta kami sa bahay niya. Habang umiinom siya, ini-interview ko siya. Nandun yung laptop ko, sinusulat ko na unti-unti. Binubuo ko na yung kwento niya. Tapos, nung malapit-lapit na mabuo, magsisimula na kami mag-shooting, biglang nag-lockdown. Lahat nagsara, pati utak namin nag-lockdown. Tapos, paano po tinuloy yung project? Ngayon, lumuwag na, my wife na nagdesisyon, ituloy natin. Okay. Kailangan lang buksan ko lahat yung wala na si April Boy. So, kailangan gumana uli yung brain cells mo para ituloy mo yung kwento. So, kung ano man yung mga bits and pieces na na parang butas doon sa loob, call Madeline. Call Madeline lang kami ng Call Madeline. Yun nga lang, ang nadagdag po dito, yung legacy niya, yung naiwan niya, nung nawala siya. Yun po ang nadagdag. But basically, it is a story of how he lived.
It's not how he died. Okay. Kumbaga hindi po abot doon. No, it's a celebration of his life. Okay. Oo. Okay, Yun. Derek, kung Secret, mangyayari... pero secret pala yung Opo. ending natin. Okay, yes po. Derek, kung mangyayari, this is your comeback movie. In a way, come back After the pandemic. after the pandemic na kasi dati naman nag-director na ako eh. Kaso matagal na yon, naudlot nung nagsimula yung Mula sa Puso. Tuloy-tuloy kami ng taping, hindi ako makapag-direct. Tapos at the same time, doon nagsimulang mag-deteriorate ang film industry. Kaya nahirapan ang mga kumonti na ang trabaho. Ayaw ko naman makipag-agawa sa yung ilan na nga lang yung trabaho, makikipag-agawa ka pa sa ibang direktor. Derek, this is part of your kumbaga campaign strategy is to nagawing mystery. Considering gaganap bilang April Boy. Mystery pa ngayon. Yun po yung sa kanya. Pero the other cast, i-reveal. Reveal naman yung ibang cast. Yun lang, Yung April Boy lang. You have to watch out for it. Okay, sige. Kailangan abangan nyo Ano po yun. yung target niyo po for this? Well, Theatrical release? theatrical kailan? release. Papasok po ba siya sa mga film fest? Hopefully, we're hoping. This year po? This year. Baka meron ng naunang 5 eh. Well, fingers crossed and praying Okay po. na baka sakali. And hoping po talaga tayo na tanggapin ng maraming tao, lalo na kanyang Pilipino. Kung hindi mo masama doon, di panoorin niyo pa rin po. Tangkilikin po natin si Idol na masa. Alaala niya to, iniiwan niya sa inyo. May matututunan po kayong leksyon sa buhay. Anong favorite April Boy ring song? Hindi, ayoko kumanta. Pero ano yung Hindi ako singer. Ano pong pinaka-paborito niyo sa lahat ng kanyang kanta? Well, ang signature na tumatatak sa kanya, hindi ko kaya tanggapin eh. Lahat ng bata, alam eh. Nanggaling kami ng Silang nung the other day, meron kami kinunang piyesta doon para mga pang material namin pang insert. May mga piyesta doon, may entablado. Pinakanta namin yung isang artista namin doon. Aba yung mga bata, kinakanta, alam nila yung letra ng kanta eh. Nagulat kami eh. Ibang mga bata, kadalasan hindi na alam yan eh. Yung ibang kanta eh. Pero yung kay April Boy, gumaganon pa sila. That's his legacy. Oo, yung legacy yun. Ibang iniwan ni April Boy. Sige He po. was a different man. Invite po natin mga viewers to watch out the movie. Na napakahalaga po. Please, hindi ako nakikiusap sa inyong panoorin nyo. Hindi ko gagawin yun dahil walang iya akong tao eh. Hindi ako nakikiusap. Nagmamakaawa po ako para nyo ng awa. Panoorin nyo yung pelikula pag lumabas. Ganun lang po. Maganda po ito. May mga aral na mapupulot dito. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay tayo. God bless.